So yun, magandang umaga mga kapatid. Ako nga pala si Andy Fernando at ngayong umaga is December 7, 2023. Ngayong umaga is tutuloy lang natin yung topic natin na growing deep or being rooted in God's Word. So yun, ituloy-tuloy lang natin yung mga nasimulan nating relasyon kay God. Tuloy lang natin yung patuloy na paglago or yung palalim na relasyon natin sa Kanya, and yung mga knowledge na natututunan natin sa Kanya is i-apply lang natin sa sarili natin. Kumbaga yung pag-apply natin sa sarili natin, ituro natin sa iba or ipakalat natin sa iba yung magandang balita ng Diyos. Hindi naman pwedeng pag tinuro mo to is inalam mo lang. Kailangan kung ituturo mo to sa iba, alam mo rin to i-apply sa sarili mo. Hindi naman pwede yung eto, alam mo ba ang Diyos kailangan ganito yan, kailangan yung mabait ka sa kapwa, kailangan masunod mo yung utos ng Diyos, masunod mo yung utos ng magulang mo, tapos ituturo mo yun sa iba, pero ikaw na mismo hindi mo kayang i-apply sa sarili mo. Yung tuturo mo yun nga, yung sumunod sa Diyos, pero ikaw hindi ka sumusunod, lagi ka sumusuway, antigas pa rin ang ulo mo. Kailangan kung kaya mo ituro sa iba, apply mo rin sa sarili mo para hindi masayang yung mga natututunan mo. Tapos lalim pa ng sobrang relasyon mo kay God. Tapos yun, yung series natin na growing deep or palalim sa relasyon ng Panginoon. Tapos dumako naman tayo sa ating Bible verse. Ang Bible verse natin is Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly. Yun, talagang mananagak yung or maninirahan sa atin yung salita ng Diyos. Talagang kumbaga yung pag nanirahan yung salita ng Diyos sa atin, i-apply lang natin sa sarili natin. Hindi naman pwedeng paalisin natin yung salita ng Diyos sa sarili natin. Palaguin pa natin to ng sobra. Tapos teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual song, with thankfulness in your hearts to God. Yun, kumbaga yung mga aral na binibigay sa atin ni God is panatilihin natin sa buhay natin. And yun nga yung sinabi sa kanina na yung mga natutunan natin, hindi naman pwedeng basa-basa lang. Kailangan i-apply din natin sa sarili natin. Tapos ituro natin to sa iba para mas lumago yung relasyon natin sa Kanya. Tapos tumako naman tayo sa ating teaching. Unang kaaralan is our growth is both personal and communal. Tayong mga Kristiyano, tinawag tayo ng Panginoon simula nung baby Christian pa tayo. Pero hindi naman pwedeng habang buhay is mananatili tayong baby Christian. Siyempre, lalaki tayo, maging adult Christian tayo. Yung paglago natin, ito yung personal. Tapos, hindi naman ibig sabihin na pag lumayo tayo or yung lumalago tayo individually. Tapos, kasi tayo as a person, yung relasyon natin kay God is lumalago, pero hindi naman nananatili yun dun sa paglago ng sarili. Lumalago rin to as a community. Kaya nga di ba? Both personal and communal. Personally and communally. Yung paglago nung isa, pag pinakalat na yun sa iba, lalago din yung iba. Kaya hindi naman pwedeng sarilihin lang nung isa. Kailangan yung mission natin is maging sugo tayo ng Diyos or i-disciple natin yung nation. Tapos yung kaya nga diba, nagtayo si God ng church para dumami yung mga alagad niya, yung matuto matuto sa salita niya. Tapos yung pangalawa is we learn more when we teach one another. Yun, sa church,
hindi lang naman isa nagtuturo dyan eh. Kailangan mag-ano pa rin eh, magsabihan pa rin yung iba, magturuan ng tama. Yung mga bishop siguro, napakaano yan, hindi lang sila yung pwedeng magturo sa atin. Or hindi lang sila yung nagtuturo. Kailangan matuto din tayong ituro or aralin yung iba dun sa iba rin na tinuturuan ng ating bishop. Tapos pangatlo is isolation is a devil's trap. Pag in-isolate natin yung sarili natin, ito yung mga yung mga trap ng kaaway. Kung gusto mong sawa ka na, kung madami kang problema, kung hindi mo na kaya, or hindi mo kaya yung mga salita na dapat gawin, isolate mo yung sarili mo. Pero which is mali yun. Mali naman talaga i-isolate mo yung sarili mo. Tapos yung akala kasi nung iba, pupunta lang sa church or kikilalanin lang si God kung may kung masaya lang, gano'n, salamat, din na alam, kailangan kahit ano man yung maging problema natin, kung ano man yung pagdaanan natin, lubog sa problema, talagang hirap ka na, kailangan pumunta kay God, ipagkatiwala mo yung sarili mo sa Kanya kasi siya lang yung makakatulong sa'yo. Ito yung time na kailangan mo siya. Tapos yun, dumako naman tayo sa ating application. Una is do not be a fault finder. Yun, huwag tayo yung tao na natutuwa or masaya pa kung nakakita tayo ng problema or tayo yung nagiging source na ito. Kailangan iwasan natin yung problema, iwasan natin yung mga problema. Kailangan masaya lang, and turuan natin sarili natin na huwag magpakain sa problema. So yung pangalawa is grow by learning and teaching. Mas mabilis matuto kung marunong tayo magbasa, marunong natin apply sarili natin yung mga salita ng Diyos. Pero meron pa tong mas mabilis matuto kung yung natututo natin, sinuturo natin sa iba, lumalago tayo doon through that. Tapos pangatlo is never isolate yourself, or wag natin isolate yung sarili natin or isolate natin sarili sa mga problema. Kailangan matuto tayong lumapit kay God kung ano man yung maging sitwasyon natin. Tapos yun, tips ko lang na parang as a Christian, kailangan nating i-isolate or kailangan nating i-isolate sarili natin sa mga problema. Kailangan na tayong lumapit kay God, kailangan natin siyang kilalanin. Kasi hindi pa huli yung lahat eh. Marami pa tayong pagkakataon na ihingi yung mga kasalanan natin ng tawad sa Kanya. Patatawarin niya tayo, and simulan na nating magbasa ng Bible para sa atin to. Hindi naman to para sa mga makahaway, kasi para sa atin to at para din to sa iba. So yun, dumako naman tayo sa ating discussion. Why is it dangerous to separate ourselves from the flock when we have a problem? Yung tandaan po natin kapag na may problema po tayo, ito yung oras na kailangan natin, Panginoon. Ito yung oras na kailangan ilapit natin yung sarili natin sa Kanya. Hindi ito yung pag may problema tayo, i-isolate natin sarili natin sa mga kaaway, ganun, papalamon tayo sa man, kasi ikakapahamak natin to. Tapos yun naman, sa prayer naman is yung babasahin ko lang rin yung prayer na inano ni Pastor Russell. So, Father, thank you because Jesus founded the church. Jesus loved the church. So teach me to love my fellow believers. They are not perfect. I am not perfect. All of us are in the process of transformation. Forgive me because sometimes I am a fault finder. Forgive me. The church where I belong is your gift to me. Help me grow in your relationship with you as I journey with my brothers and sisters. Rebuke me whenever I tend to isolate myself. In Jesus' name, Amen. So yun, tapos na tayo sa panibago nating topic. And maraming salamat po sa panonood. And huwag natin itong kalimutan itong mga aral na natutunan natin.
So yun, thank you po ulit. God bless.